Yes po, I can hear you po. Okay, okay. Hindi, ikako, para ang dating sa tao nung statement mo kahapon, parang nagtatanim ka ng duda kay DPWH Secretary Vince Dizon. May alam ka ba na hindi alam ng madlang people, Congressman? Sir Alvin, pwede ko pong sagutin yung tanong ni Sec Dizon for the first time on your show now. Sige po. Okay. Unang-una po, ang agenda ng aking press briefing kahapon ay para manawagan kay Secretary Dizon na rebisahin natin ang 2026 DPWH budget. So, hindi ko po layunin na gawing personal ang kritisismo sa mga miyembro ng kanyang team sa DPWH. Kung tignan po ng mga taga-DPWH at ng ating mga ibang mga listeners ang ating press briefing, ang unang sinabi ko, sana ibaba natin ang presyo para wala ng korupsyon. At example ng korupsyon ay may mga contractors na nagsusulat ng mga parte ng ating national budget. At sinabi ko, meron daw connection ang iilang mga miyembro ng team ni Secretary Dizon sa mga contractors. Hindi ko naman sinabi na sila ay necessarily contractor. May connection. Kaya hiniling ko kay Secretary Dizon na ipa-disclose sa kanyang team ang kanilang mga connection sa mga contractor. Ngayon, meron din mga plano daw na ipa-bid out sa central office ng DPWH na lang ang mga proyekto. Hindi na lang sa mga district engineering offices. At ang isang punto na sinabi ko sa ating press briefing kahapon ay baka hindi naman yan magsasolve ng corruption kasi imbes na sa district engineering office magkakaroon ng mga issue, baka lilipat na lang sa central office pa. Kaya ako sinabi kay Secretary Dizon na let's not focus on looking into the personalities involved. Let's focus on a policy solution. Pero kung gusto po ni Secretary Dizon na magbigay tayo ng example ng isang miyembro ng kanyang team na pwede nating i-check pa ang background at sana marami po tayong ma-achieve in doing so for the good of his objectives in the DPWH, pwede po ako ngayon magbigay ng isang example. Sige nga po, sino yung example ninyo nakasali sa team niya na may connect sa contractor? I'm just gonna talk generally and not say na may this or that. But I would say that it would be good for Secretary Dizon to please check on DPWH Undersecretary Ari Perez. Ari Perez. Hindi ba si Ari Perez yun yung dating sa grupo ni MVP at dati din sa sa Clark? Opo, marami na pong history si Undersecretary Ari Perez at nabalitaan ko na maaring siya ang hahawak sa bidding ng mga DPWH projects. At nakakalungkot po talaga na mataas ang ekspektasyon ng ating bansa sa liderato ni Secretary Vince Dizon kung hindi naman din mangyari ang inaasahan nating mga reforma sa DPWH. Kaya ayoko pong maging focus ang mga personal aspects sa istorya na to. Pero dahil lang hiningi ni Secretary Dizon ang aking example, ibibigay ko po si Undersecretary Ari Perez, ang isang pwede nating i-check na miyembro ng kanyang team na sa tingin ko po ay baka may mga makikita siyang dahilan na hindi natin dapat ilipat ang bidding ng buong
DPWH sa ilalim ng mga taga-central office. So ang gusto mo bang mangyari, ang sinasuggest mo ba, Congressman, ay tanggalin o palitan o wag na yang si Yusek Ari Perez ang maging in charge ng mga bidding? Actually, sir, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko layunin sa press briefing ko kahapon na maging tungkol sa mga personalities involved ang talakayan. Kasi sa totoo lang, kahit sinong tao ang ilalagay mo sa DPWH, dahil sobrang laki ng halaga ng mga projects na binibid out, natural na mag-aalok ang mga contractors ng kickbacks kahit na ang mga taga-DPWH ay hindi manghingi. Kaya hindi ko naman sinasabi na sila ang lumalapit sa mga contractors. Maaari na ang mga contractors ang lumalapit sa kanila. Apo. Ang punto ko ay ibaba natin ang presyo ng mga proyekto para hindi na sobrang taas na pwede pang magbigay ng kickback. Kumbaga may para margin, may lugar, may ang korupsyon. kumbaga pong may puwang para ilaan sa katiwalian, yun ang sinasabi ninyo. Ano ang problema mo kamo dito kay Yusek Ari Perez? Siya ay may connect sa mga kontraktor. Kumbaga mangyayari, ang kutob ay, or pwedeng mangyari is, napalitan natin yung mga old characters na involved sa katiwalian, papalitan lang natin ng bago, but the system is the same. Ganun pa rin ang mangyayari, mangungumisyon pa rin. Tama po na the problem is the system, not the characters. You got it correct, Sir Alvin. And muli, ayoko nang sabihin na I got on your show to talk about an individual. So the truth is actually, hindi lang si Yusek Ari Perez ang maaring mabanggit, pero ayoko naman na pangalanan ng marami pang mga miyembro ng team ni Secretary Dizon dahil we have to work with them in Congress. So meron pa, bukod kay Yusek Ari, meron pa pong ibang kasali sa team ni Secretary na maaaring may connection din sa mga contractors. Actually, Sir Alvin, during the interview, nakatanggap ako ng phone call na sinagot ko mula sa isang mataas na opisyal ng DPWH na hindi ko na lang pong papangalanan. Ginagawa ko lang tong example na ayoko naman na masira ang lines of communication ko to work with them on our policy reforms for the 2026 budget. Baka takot na silang mag-usap sa akin tungkol sa reforma ng DPWH kung sinisiraan ko naman daw sila. Kaya muli, ang layunin ko ay please ibaba na lang natin ang presyo para kahit ako sasabihin ko tiyak na hindi sila humihingi ng kickback. Kasi kung hindi sila humihingi ng kickback, ang next step dyan ay okay lang na bumaba yung presyo. At pangalawang binanggit ko sa aking press briefing kahapon, meron mga information tungkol sa magkano ang budget ng bawat congressman sa DPWH na hiningi ng maraming mga congressman sa mga budget hearings. Sinabi ni Sec Dizon, ibibigay niya. Dala ko sa press briefing kahapon at hinihiling ko lang kay Sec Dizon na siya ang mag-post ng impormasyon na to at hindi pa niya ginawa. Hindi ko alam ano po yung ayaw niyang makita ng publiko. At kahit sa kanyang press briefing kahapon, hindi naman niya sinagot ang mga points ko. Pinocus lang niya yung hindi daw sila contractor. Kaya muli, kay Secretary Dizon, I just want to focus on the policy solution and not on the personal issues. So apart from lowering prices, ngayong araw na to, pwedeng ilabas ng DPWH ang impormasyon tungkol sa magkano ang budget ng bawat congressman na hinihingi ng mga
ibang mga miyembro Okay. din ng Congress. Kong, just to be clear lang, kasi hindi malinaw yun eh. You're saying na, without naming names this time, kasi nabanggit mo na naman si Yusek Ari Perez, ano po, meron pang ibang kasama sa team ni Secretary Dizon na meron ding connect sa mga contractors. Actually, Sir Alvin, sinabi ko sa aking press briefing na alam naman natin lahat na dito sa Pilipinas, people know everyone, 'di ba? Kahit si Secretary Dizon, inamin niya, natural naman na sabihin na maraming kilalang contractor ang bawat isa sa kanila. Sabi niya, kahit siya, dati siyang BCDA, marami siyang mga kilalang contractor din. At yung hiniling ko sa kanya ay i-disclose natin tulad ng statement of assets and liabilities. 'Di ba po? Ngayon, may policy na ang ating gobyerno na ideklara ang assets ng mga opisyal at ilabas ito sa publiko. At sa tingin ko, magandang hakbang na ilabas din ng mga opisyal ng DPWH sino yung mga kilala nilang contractor and more importantly, yung mga na-meet nilang contractor, lalong-lalo po mula sa simula ng kanilang termino. Okay. Sige. Para makita natin kung sila ay nanalo ng mga bidding. Hindi natin naman maitukoy kung nagkaroon ng transaksyon sila sa mga kontraktor. Pero at least i-disclose nila kung kilala nila at na-meet nila mula sa start ng kanilang bidding. Kasi Sir Alvin, ang isa pang narinig ko na binanggit ko sa aking press briefing, hindi lang na sila necessarily ay contractor pero may connection at may mga nakikipag-meeting at may mga humihingi na sa mga kontraktor. Yun lang ang mga narinig ko. At ang hinihiling ko, dahil mataas po ang tiwala ko kay Secretary Vince personally, ay i-disclose na lang nila sino yung mga miniting na nila. Okay, sige. So, gano'n na lang po, pakuhanan din namin ng side yung si Secretary Dizon mamaya. Ang dating kasi sa ordinaryong mamamayan, Congressman, ay parang raining on my parade ang dating mo kay Secretary. Kasi parang ang dating ni Secretary, hero yan. Action man. Tapos ngayon you're saying, hindi, may ang dala mo o ikaw mismo, pwedeng may connect ka rin sa mga kontraktor. Parang ganun. Actually, ang sinabi ko sa press briefing kahapon na sana maging hero nga si Secretary by lowering the price. Kasi atin lang po, kahit anong investigasyon ang gagawin natin at pagpapalit ng mga tao sa DPWH, tulad po ng sinabi nyo, the system will remain the same because we have not made the structural reform sa DPWH, di ba? Kaya ngayong araw na to, si Secretary Dizon ay may oportunidad na ibaba ang presyo at ilabas ang data na hinihingi ng mga miyembro ng Kongreso tungkol sa magkano ang budget ng bawat congressman. At kung ang media ay kakausap sa kanya, sana pwede nating i-follow up yan na nasa kanya, nasa mga ibang miyembro ng Kongreso ang hinihinging impormasyon, kung maaari po ilabas na ngayon. Para naman ang tatalakayan natin ay hindi lang yung mga personal aspeto na ito, pero marami po makikita natin pag ilabas ng DPWH yung data na yan. At tungkol naman sa subject na ito, muli, ayoko naman na sabihin na itong taong ito may issue. Yung maganda, sila yung maglabas ng mga connection ng bawat isa at kailan sila nakipag-meeting sa mga kontraktor. Okay. At ito naman po ay hindi malayo sa imahinasyon ng mga Pilipino na pag sa DPWH ka, maraming mga contractor na lalapit sa'yo. Okay, sige. Congressman, thank you. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay ka. Thank you. Maraming salamat po. See